So ayan mga sir, for today's video may ginawa tayong Toyota Vios. Ano naman to? Batman na Vios. So ang concern na may-ari nito mga sir, ayan, umaandar naman siya. Kung nakita nyo, good idle naman siya. Tapos ang concern ng may-ari is yung nakailaw yung ABS. Ayan. Tapos hindi lang yan, may isang concern pa siya kasi habang nananakbo daw, bigla daw mamatay. Tapos nanginginig yung makina. Every time daw na pupunta sila ng Dasma, kasi andito tayo ngayon sa Gentry, every time daw na pupunta sila ng Dasma, namamatay. Kung pupunta sila ng Dasma, siguro 3 beses daw siya namamatay. Tapos lalo na pag nasa paahon, nanginginig yung dun sa harap. Nanginginig siya sa unang arangkada. Tapos pag na-short siya siguro sa pagcambio niya, kasi manual to, namamatay. So bali 3 ang concern ng may-ari nito, kasi pag ganito rin, try natin i-off. Ayan. Off. Naka-off yan. So try natin on. Ayan. So kumpleto naman. May nakita lang akong walang indicator yung sa langis. Sa oil indicator niya wala, hindi napakita. Ayan. May check engine naman. So manual transmission, try natin i-start. Ayan. Pag in-start mo pala siya, may long crank siya. Ang tagal magbukas. Siguro 3 times mo pa siyang i-start bago siya magbukas, lalo na pag malamig. Pero pag medyo mainit na, may minsan medyo mabilis-bilis siya, pero naglulong crank pa rin. Ayan, try natin. So start. Ayan. So start. So ayan, may time siya na long crank. So try natin ulit. So ayun, yun ang 3 concern ng may-ari. Ang una, ABS. Pangalawa is yung namamatay siya, nanginginig yung makina. So pangatlo, long crank, parang hard starting siya kumbaga. So try natin dun sa makina. So yung sa makina niya mga sir is okay naman. Yun, okay naman siya, matining naman. Ayan, wala namang kaalog-alog, tahimik naman yung makina. Nag-check tayo dito sa coil, so okay naman din yung coil, wala namang problema. So yun, try nating i-troubleshoot to mga sir. So update ko na lang kayo pagka natapos na natin. So ayan, tatanggalin natin yung, kasi bagong palit daw ng spark plug to. Kakapalit lang ng spark plug, tapos palitan daw nila ng shifter cable. So ngayon dito tayo sa fuel pump mga sir. Bunutin natin to. Ayan, puro hangin lang ang lumabas mga sir. Ayan, puro hangin lang ang lumabas, walang gas. Sige, try mong tapos kumukulo pa. Ayan, kumukulo dun. On lang muna. On lang. Naka-on na. Sige, i-start. I-tick lang muna. Start. Apakan mo yung clutch. Sige, uli. Start. So, ayan. Hop! Hop! So, ang tagal niya. Ang tagal niyang magbuga. Sige, uli. Start. Hop! Tapos napakahina. Ayun. Mahina yung pump niya. Okay. So, ang naging problema nito mga sir is yung fuel pump. Kasi pag start mo siya, ang bagal mag-akyat ng gas. Or di kaya baka ang problema nito is yung fuel regulator. Okay. So, tatanggalin natin. Paklas mo yung fuel pump. Long crank. Dito muna tayo sa long crank. Gagawin natin. So ayan mga sir, nabaklas na namin. So ngayon tinisting namin to sa inactual dito. So pinabuga ko sa dito. So pag on pa lang wala, pag in-start mo ang tagal niyang maglabas ng gas dito. Possible nito is yung fuel regulator niya dun sa may fuel pump assembly. So baka yung singaw, or di kaya baka problemado na. Okay. So ayan mga sir, nabaklas na yung fuel pump niya assembly. So ngayon try nating i-actual dito. Papa-start natin kung madali lang ba siya maglabas ng gasolina. Sige. On lang. Sige, pitik. Off. Sige, uli. Pitik lang pa.
Sige. Hop. So, malakas. Malakas. Ng ano. Off mo muna ba? So, malakas siya. Check na. Ayun mga sir, ito yung binili nilang bago. So, na-testing namin. Inano namin sa tubig tapos narekta sa battery. Ito yung bagong binili nilang ma'am. Sabi ng mekaniko, ito daw. Kasi, yung luma, medyo ano na din yung luma. Yung medyo, yung filter niya sa loob, nangingitim na. Tapos, nung pinalitan niya ng bago, so, mas lalo pa daw tumaas yung cranking, tapos nawawala yung hatak. Tapos sabi ng mekaniko, ano na lang daw, electrical problem ko, no, ang sabi. So wala naman tayong nakitang problema sa electrical kasi nung in-scan natin wala namang lalabas na code. Tapos nung chinek natin, ito ang may problema, yung filter. So pag nirekta mo siya, pag magpi-pressure na siya, yung gasolina, yung tubig lumalabas dito sa gilid hanggang dito sa kabila. Yan, hanggang dito, tapos dito rin meron din. Yan. So kaya nung kinabit nyo to, mas lalo nawala yung hatak, mas lalong nagka problema kasi may leak yung filter na binili. So ngayon binalik namin yung luma. Yan, ito yung luma, ito yung original nya. So binalik namin, nagpalit lang kami ng fuel pump motor. Yan, nagpalit lang kami ng fuel pump. Tapos binalik namin yung luma. Nung tinisting namin mga sir, is walang leak. Tapos nagkakaroon na siya ng pressure dito. Pag pinigilan mo to siya, tapos nagantay ng mga ilang minuto, pag bitaw mo sa kamay, may pressure pa rin na naiwan. So di gaya nito, pag pinihit mo siya dito, ayan, pag pinigilan mo siya dito, pag bitaw mo, wala. Dahil dito sa may ibabaw niya, may mga ano kasi, may mga factory defect kasi minsan dito nagsingawan. Yan. So ngayon hindi ko lang napakita mga sir kung paano tinisting kasi napaka basic lang naman yan. So ngayon kakabit na namin to, tapos testing natin kung magwa 1 click na. Okay. So ayun mga sir, nabuo na namin. Ayan, ibinalik namin yung luma. So ayan, nabuo na. So ngayon ikakabit na lang. Okay. So ayun, naikabit na. So ito magkakaroon pa siya ng long crank sa unang start kasi ano pa yan, hawa pa. Ha? Hindi na. Oh. So ito magkakaroon pa siya ng long crank kasi wala pang aakit pa yung gas niya. So ngayon, yan, kompleto naman. So try natin ipapa-start. Ayan, gumanda na yung ano niya, yung andar. So malamig pa yan mga sir. Bukas pa lang. Try natin i-read kung mawawala pa ba yung power. So ayun, may power na. So may maya konti, papatayin natin tapos try natin papa-start. So ayan. Pag niread ko siya, nakagalit na agad eh. Ayan. So hindi na siya yung hirap. So ngayon try natin i-off kung magwa 1 click na ba. Ayan. So apak clutch, start. Nako, 1 click lang. Okay. Okay, normal idling. Tapos try natin ulit.
on. Start. 1 click na lang. Okay. Tapos, yung concern pala ng may-ari is nanginginig. So, yun, napalitan na natin ng engine support din. Kasi yung engine support, pudpud na rin. So, ito, naka-handbrake. Ayan, try natin i-cambio kung nanginginig pa ba. Ayan. Kasi pag sa paahon daw, wala, sobrang inig. So, ngayon, try natin. Kahit dito lang, nakahinto, nanginginig siya ng gusto. Ayan, try natin. So, yun, walang inig. Yun. So, okay na ito mga sir. Try natin off ulit. Kung magwa 1 click ba ulit. Start. 2 seconds lang. Start na agad. Di kaparehas dong una na 3 beses pa mag-i-start. Kung i-start mo siya ng tuloy-tuloy, dire-diretso, siguro mga 10 seconds or 15 seconds ganun bago siya mag-i-start. Kaya minsan daw malulubatan ng battery sa kaka-start. Tapos pag umandar na, yun, pag inapakan mo, para siyang nabubulunan or nahihirapan yung accelerate na. Okay. So, Toyota Vios. So, solve na to mga sir. So, ayan mga sir, road test natin. Ayan. Dati daw walang hatak to. So, ngayon okay na. Ayun. Mas lalo na daw pag mga paahon or di kaya sa mga humps. Minsan nabubulunan siya, tapos minsan daw namamatay. Kasi dahil dun sa walang pressure. So, ayun, try natin i-beret. Ayan. Okay. So dito, try natin. Tapos yung inig naman, dun yan sa sa may engine support, kaya pinalitan natin. Kasi sa unang arangkada, lalo na sa traffic, nanginginig yung makina. So napakita ko naman sa video kung ano ang problema, bakit ganun. So yun, ito, ayan, full stop tayo. So try natin. So yun, wala, baka smooth. Okay. Ayan, normal idling. So try natin i-off. Off. Tingnan natin yung may konti. Kung mahaba pa ba yung cranking niya, yung redondo. Kasi saglit lang pagpatay mo, pag pinatay mo siya, tapos binuksan mo uli. Kahit pagpatay tapos bukas uli. Ang haba, siguro ang bilis ng ang bilis ng baba ng gasolina. Bilis ng baba niya. Kasi sa pagpatay mo pa lang, pag on, start agad. Wala na, redondo na lang. Gawa nung sobrang leak yung yung filter na pinagpalitan. So clutch, start. Ay nako, lalo. Isang ikot ng makina, parang lang 2 seconds, ganun. Okay. So balik na tayo. So hanggang dito lang mga sir. Panibagong solve na naman, Toyota Vios. Okay.